Sa panimula ng palabas nakita natin ang isang dalaga na umalis sa kanyang trabaho ng 10 oras ng gabi. Nakita nito ang isang taxi ngunit may mga taong nauna sa kanya at mabilis na umalis. At dahil walang ibang pagpipilian nagpa siya ito na maglakad pa uwi at habang narating nito ang isang madilim na kalye isang van ang huminto sa tabi niya at ang driver nito na si Doshek ay nag-alok na ihatid siya pa uwi. Hindi kilala ng babae si Doshek kaya naman ayaw nitong sumama sa isang estranghero sa kalagitnaan ng gabi. Mabilis itong tumanggi sa kanyang alok at nagpatuloy na maglakad ngunit pagkatapos nito narinig nito ang kakaibang ingay na nagmumula sa van at nang lumingon nito nakita nito na nakabukas ang pinto ng sasakyan at isang tao sa loob ang umiiyak para sa tulong. At habang naglakad ito papalapit sa van nakita nito ang isang bangkay ng babae at sa katotohanan si Doshek ang gumagawa ng mga ingay na yun. Nang bigla siyang kinuha ng lalaki at dinala siya papasok sa loob ng van at tinapos siya bago pa ito makatakas. At ilang sandali nagpalit ito sa malinis na damit at tinawagan ng mga pulis at 2 opisyal ang dumating sa kinaroroonan ni Doshek ngunit nagpanggap ito na isang saksi at itinuro nito sa mga pulis kung saan niya itinapon ng mga patay na katawan at sinabi na nakita nito ang lalaki na sinaksak ang babae sa lugar. Ilang araw ang lumipas pinakilala tayo kay Kim isang bingi na babae na nagtatrabaho sa customer care na tumutulong sa iba pang bingi sa pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng sign language. At pagkatapos ng trabaho dumalo ito sa isang hapunan ng kumpanya at habang nakaupo sa lamesa ang mga lalaki doon ay sinamantala ang kanyang pagkabingi at nagsimulang gumawa ng mga bastos at hindi angkop na komento tungkol sa kanya. Ngunit naiintindihan ni Kim ang lahat sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanilang mga labi. At pagkatapos ng hapunan nagtungo ito upang sunduin ang kanyang bingi na ina mula sa trabaho nito. Ang kanyang ina ay labis ang tuwa dahil nakatanggap ito ng magandang sweldo sa buwan na yun at pareho na nilang magagawa ang kanilang pangarap na bakasyon. At sa sumunod na eksena pinakilala sa atin ng isang babae na nagngangalang Choi na nasa iba pang bahagi ng lungsod. Naghahanda ito na lumabas ngunit ang kanyang kapatid na si Jong na isang gwardya ay sobrang protective sa kanya mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Nakipagtalo ito sa kanya tungkol sa damit na dapat nitong suotin at kung ano oras ito dapat uuwi at nangako ito sa kanyang kapatid na lalaki na uuwi ito sa tamang oras. Ngunit sa gabing yun habang nasa date ito hindi nito pinansin ang mensahe ng kanyang kapatid at hindi sumunod sa kanilang usapan. Sinubukan din ni Jong na tawagan ito ngunit wala itong nakuhang tugon at dahil walang ibang pagpipilian nagpa siya si Jong na lumabas at hanapin siya. At samantala si Doshek ay lumabas ulit at naghahanap ng isang pangbiktima habang napansin nito si Kim na binaba ang kanyang ina malapit sa isang poste at umalis upang maghanap ng parking spot. Nagpa siya si Doshek na sundan ng ina ni Kim ngunit sa mga sandaling yun dumaan si Choi sa harapan niya. Mabilis nitong binago ang kanyang isipan at nagpa siya na si Choi ang kanyang magiging biktima. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanya at inatake siya nang walang sinumang nakakapansin. Hindi rin napansin ng ina ni Kim ang kahit na ano dahil nakaharap ito sa ibang direksyon at dahil sa kapansanan nito hindi nito nadidinig kung ano ang nangyayari. At matapos na tapusin si Kim nagtungo si Doshek sa ina ni Kim upang isunod siya ngunit ang kanyang plano ay nag-ambala dahil dumating si Jong at nakipag-usap sa ina ni Kim at nagtatanong kung nakita ba nito ang kanyang kapatid. Ngunit dahil hindi ito nakakarinig at nakakapagsalita hindi ito makasagot ng maayos kaya umalis na lamang ito nang walang nakuhang sagot. At sa kaparehong oras bumalik si Kim mula sa pagpark ng sasakyan at habang naglalakad ito para makita ang kanyang ina napansin nito ang isang puting sapatos na nasa madilim na eskinita at tila may humihiling ng tulong. Bagamat hindi niya ito marinig ng mabuti tumigil ito ng saglit ngunit nagpa siya na magtungo sa eskinita. At doon nakita nito si Choi na umiiyak at puro dugo na humihiling ng tulong. At bago may gawin si Kim lumitaw si Doshek dala ang isang palakol at umatake sa kanya at sinusubukan na tapusin siya. Ngunit mabilis siyang naitulak ni Choi at nagbigay kay Kim ng pagkakataon na makatakas. Mabilis na tumakbo pabalik si Kim sa kalye at nagtungo sa kanyang ina at sa oras na makita niya ito mabilis itong tumakbo sa ibang direksyon upang protektahan ang kanyang ina at nagmadali ito sa parking lot habang nagtago sa pagitan ng mga sasakyan. Sinubukan itong tumakas sa likuran daanan ng parking lot ngunit ang pinto ay nakakadena mula sa kabilang panig kaya hindi niya ito mabuksan ng maayos. At dahil walang ibang pagpipilian tumakbo si Kim patungo sa kanyang sasakyan at tinawagan ang kanyang ina at hiniling na maghintay ito malapit sa alarm post. Ngunit sa oras na ibaba nito ang tawag na pagtanto nito na si Doshek ay nakaupo sa likod hawak ang isang kutsilyo. Inutusan niya ito magmaneho ngunit sa halip na ilabas ito sa gusali diniretso nito ang sasakyan sa isang pader at huminto bago ito sumalpok at ginamit ang sandali para makatakas. At bago pa siya mahuli ni Doshek nagawa ni Kim na marating ang kanyang ina at mabilis nitong pinindot ang alarm dahilan upang hindi na sila sundan ni Doshek. At habang naghihintay ang mag-ina sa mga pulis bumalik si Doshek sa kanyang sasakyan at matapos na itago ang katawan ni Choi sa loob pinalitan nito ang kanyang damit at gupit at tila nagpanggap na isang regular na negosyante at nang walang pag-aalinlangan kalmado itong lumapit sa dalawang babae.
Hindi siya nakilala ni Kim dahil ang killer ay nakasuot ng maskara at cap sa panahon ng pag-atake. Sinabi nito sa kanila na hinahanap niya ang kanyang kapatid at ang parehong mag-ina ay naniwala sa kanya. Nagsimulang isipin ni Kim na ang babae na humihiling ng tulong ay maaaring kapatid niya. Sasamahan na niya ito sa madilim na eskinita nang biglang dumating ang mga pulis sa eksena at naghanap ang mga pulis sa eskinita ngunit wala silang nakita. Pagkatapos ay hiniling ni Kim na suriin ang mga kamera gayunpaman pinaalam ng guard sa kanila sa parking lot na ang ilang bata ay ginulo ang kamera habang naninigarilyo siya at dinala ito sa ibang direksyon. At pagkatapos nito silang tatlo ay dinala sa istasyon ng pulis upang maghain ng opisyal na ulat. At sa loob ng elevator sa istasyon patuloy na tinitignan ni Doshak ang sandata na nakatago sa kanyang bag. Napansin ito ng ina ni Kim at nagsimulang maramdaman na tila may hindi tama. At upang protektahan ang kanyang sarili inilabas ni Doshak ang isang itim na telepono sa kanyang bag at sinabi na nakatanggap ito ng mensahe sa kanyang kapatid na babae. At ibig sabihin na ang katawan na nakita nila kanina ay hindi sa kanyang kapatid. At ilang sandali ang lumipas natapos ni Kim ang pagbibigay niya ng pahayag ngunit sinabi ng pulis sa kanya na wala silang magagawa kung walang katawan at isang malinaw na paglalarawan sa killer. Sinubukan ni Doshak na makialam at nag-alok ng tulong ngunit pinagalitan siya ng opisyal dahil sa pakikialam nito sa investigasyon. Isang lalaki na natutulog malapit sa kanya ay naghanap ng dahilan para makipag-away kay Doshak at sa pagsasamantala ng pagkakataon naglakad si Doshak sa water cooler at ininsulto ang lalaki sa isang mahinang boses. Nawala ng lalaki ang kanyang sarili at mabilis na sumugod kay Doshak sa labis nitong galit. At sa panahon ng pagtatalo isang puting telepono ang nahulog sa bulsa ni Doshak sa sahig. Mabilis itong kinuha ng ina ni Kim habang kinuha ng pulis ang galit na lalaki papalayo at dinala ito sa isa pang silid. Kinuha ni Doshak ang telepono sa ina ni Kim at naglakad upang tignan ang pahayag ni Kim sa ilalim ng pagkukunwari upang malaman nito ang ilang personal niyang detalye. At habang binabasa niya ito tahimik na sumenyas ang kanyang ina at itinutulong na naghihinala ito dahil mayroon siyang dalawang telepono. Napansin ni Doshak ang kanilang pag-uugnayan at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila at mabilis na nagsulat si Kim nang wala lang sa isang piraso ng papel at pinakita ito sa kanya. At sa mga sandaling yun isang pulis ang pumasok kasama si Jong na dumating upang iulat ang kanyang nawawalang kapatid na babae. Nagtanong ang opisyal sa kanya na ipakita ang larawan ng kanyang nawawalang kapatid dahil ang kanyang paglalarawan ay tumutugma sa mga pahayag ni Kim. Nagkunwari si Doshak na hindi pa nito nakikita ang babae sa larawan ngunit mabilis na nakilala ni Kim ang babae at binigay ang kanyang pahayag. At habang nagpapaliwanag ito lumabas ang mga opisyal upang pigilan ang matanda na muling pumasok sa silid. At sa pagsasamantala ng pagkakataon lumapit si Doshak sa ina ni Kim at nagbabala sa kanya na huwag gumawa ng galaw o papatayin nito si Kim. Binuksan nito ang kanyang bag para ipakita lamang kung ano ang nasa loob nito pagkatapos ay kinuha nito ang kutsilyo at lumapit kay Kim. Ngunit ang kanyang ina ay umiyak ng malakas na nagpaalerto sa lahat ng nasa paligid. At sa tamang oras lumingon si Jong at pinigilan ang kutsilyo habang isang brutal na labanan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang lalaki habang tumakbo ang mga babae upang tawagin ang pulis. At sa kalagitnaan ng laban inamin ni Doshak kay Jong na pinatay nito si Choi at dahil sa galit sinimulan siyang bugbugin ni Jong nang walang humpay at inilagay ang kutsilyo sa kanyang leeg at nagtatanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa lumala ang mga bagay nagmadali ang mga pulis at pinigilan siya at mabilis na binaliktad ni Doshak ang sitwasyon at umarte na tila siya ang biktima. At nang makita ang kaguluhan nahulog ang opisyal sa palabas ni Doshak at inaresto si Jong sa halip. At pagkatapos nito hinayaan ng mga pulis si Doshak na makaalis ngunit sa kahilingan ni Jong dapat nilang tignan ang security footage at nakita kung ano talaga ang nangyari. At dahil napagtanto ang kanilang pagkakamali pinakawalan nila si Jong na mabilis na nagtungo sa lansangan upang hanapin ang kanyang kapatid. Samantala sinamahan ng mga pulis ang dalawang babae pabalik sa kanilang apartment at ang kanilang tahanan ay nilagyan ng espesyal na ilaw sa tuwing may anumang paggalaw sa malapit. At sa gabing yun habang tahimik sila umiinom ng tsaa ang ilaw ay nagsimulang kumislap at ibig sabihin na may tao sa pinto. Silang dalawa ay labis kinabahan dahil 10 oras na ng gabi ngunit nang suriin nila ito lumalabas na ito ay katrabaho ng kanyang ina na nagtungo sa lugar upang kunin ang ilan sa mga bag. At pagkatapos ang dalawang matandang babae ay lumabas sa apartment at iniwan ng mag-isa si Kim sa loob. At lingid sa kanyang kaalaman palihim na pumasok si Doshak at nagawa nitong masira ang motion sensor sa labas ng pinto kaya ang mga paggalaw nito ay hindi na-trigger ang mga ilaw. At sa oras na pumasok si Kim sa loob ng silid sinira nito ang natitirang mga sensor sa paligid ng bahay. At habang nagpadala ito ng mensahe kay Jong tahimik na kinuha ni Doshak ang kanyang palakol at balak na umatake mula sa likuran. Ngunit sa mga sandaling yun napansin ni Kim ang isang laruan sa dresser na biglang gumana at isa itong sound-sensitive na device at ang pagtunog nito ay umalerto sa kanya sa tamang oras.
Mabilis itong lumingon at nagawang maiwasan ang pag-atake ni Dashek habang mabilis itong tumakbo sa isa pang silid at itinulak ang aparador upang maharangan nito ang pinto. At pagkatapos ay nagpadala ito ng mensahe kay Jong at sinabi sa kanya na ang killer ay nasa loob ng bahay at sinusubukan siyang patayin. Sinimulan ni Dashek na wasakin ang pinto upang makapasok at dahil walang daanan para tumakas tumalon si Kim sa bintana, ngunit nang mahuhulog ito hinawakan siya ni Dashek sa kanyang buhok habang nagpumiglas ito at nagawang palayain ang kanyang sarili at ligtas na bumagsak sa tumpok ng mga basura. Tumakbo si Kim at mabilis siyang sinundan ni Dashek habang nakita sila ni Jong at nagsimula rin itong habulin si Dashek. At pagkatapos na tumakbo ng ilang sandali naabutan ni Dashek si Kim sa isang saradong lugar at lumapit ito sa kanya upang salakayin siya. Ngunit sa tamang oras dumating si Jong at upang pigilan ito sa pakikialam inilagay ni Dashek ang kanyang sariling kutsilyo sa leeg nito at nagbanta na papatayin ang kanyang sarili at nagbabala na hindi malalaman ni Jong kung nasaan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe si Dashek sa telepono ni Jong kung saan dapat ang lokasyon ni Choi at binigyan ito ng ultimatum na pumili ng isa sa mga babae. At sa mabigat na puso humingi ng paumanhin si Jong kay Kim at nagmadali sa binigay na address ni Dashek sa kanya at lumalabas na bahay ni Kim. At nang makarating ito sa lugar nakita nito na walang tao ang lugar at napagtanto na isa itong kasinungalingan. Ilang minuto ang lumipas nang bumalik ang ina ni Kim nakita ito ni Jong at samantala kinuha ni Kim ang isang upuan upang ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit mabilis itong kinuha ni Dashek at inihampas siya sa lupa. At habang kausap nito si Jong sa telepono at ininsulto siya sa pag-iwan nito sa kanya sinamantala ni Kim ang mga sandali habang kumuha ito ng buhangin at itinapon ito sa mukha ni Dashek upang gambalahin siya at muling tumakbo. At nang marating nito ang eskinita kung saan nakapark ang kanyang sasakyan nakita nitong bukas ang pinto kung saan lumabas si Choi hawak ang isang kutsilyo at umiiyak para sa tulong. At sa kabilang banda ang ina ni Kim at si Jong ay dumating sa lugar ngunit wala silang naabutan. Ang dalawang babae ay nagtago sa basurahan sa isang madilim na eskinita at nais ni Kim na tumawag si Choi sa 911 ngunit tumanggi ito at naririnig nito ang boses ni Dashek sa malapit. At si Dashek na napagtanto na wala ng tao sa van ay nagsimulang maghanap sa lugar. Mabilis na nagsulat si Kim ng mensahe kay Choi at hinihiling nito na tawagan ang kanyang kapatid dahil nasa malapit lang ito at bilang kapalit kinuha nito ang kutsilyo mula sa kanya. At habang naglalakad si Dashek sa eskinita naglabas si Kim ng kakaibang ingay gamit ang kanyang bibig at ginamit ang isang metal upang kunin ang kanyang atensyon. At sa oras na makuha ni Kim ang atensyon ni Dashek nagsimula itong tumakbo pabalik sa lungsod habang mabilis siyang hinabol ni Dashek at muli pinatunog ni Kim ang alarm sa isang malapit na poste. Samantala tinawagan ni Choi ang kanyang kapatid at si Jong at ang ina ni Kim at nagmadaling sumugod upang iligtas siya sa isang ambulansya. Sinabi ni Choi sa kanila kung saan direksyon tumakbo si Kim upang protektahan siya. Samantala tumakbo si Kim sa lungsod at umaasang ang presensya ng maraming tao ay magpapahirap kay Dashek na mahuli siya. Nahirapan itong tumawid sa isang abalang kalsada dahil hindi nito naririnig ang tunog ng mga sasakyan ngunit pagkaraan ng ilang sandali nagawa nitong makatawid at pumasok sa isang komersyal na lugar. Sinubukan nitong humiling ng tulong sa ibang tao ngunit dahil hindi ito makapagsalita hindi nila ito pinansin. At habang papalapit si Dashek wala itong pagpipilian kundi ilabas ang kanyang kutsilyo bilang pagtanggol sa kanyang sarili. Ang nakapaligid na tao ay umatras at bumuo ng isang bilog sa kanila at isang lalaki mula sa karamihan ay sinubukan na tumawag ng pulis. Ngunit pinigilan siya ni Dashek sa pamamagitan ng pagsabi nito na si Kim ay kanyang kapatid na babae at sinabing may sakit ito sa pag-iisip. At sa pagsasamantala ng pagkakataon ginambala siya ni Kim at muling tumakas gayunpaman makalipas ang ilang sandali ilang pulis ang kinuha si Kim at sa paniniwala sa kwento ni Dashek ay ibinalik nila ito sa kanya. At pagkatapos nilang umalis nagsimulang umiyak si Kim at tila nagmamakaawa sa kanya at nagmamakaawa na huwag itong patayin. Ayaw siyang patayin ni Dashek sa publiko kaya dinala niya ito sa isang malapit na eskinita para tapusin ang trabaho. Ngunit sa kabutihang palad dumating si Jong sa tamang oras upang pigilan siya. Ang dalawang lalaki ay nagsimulang maglaban at nagawa ni Jong na hawakan si Dashek sa leeg at sinakal ito hanggang sa mawalan ng malay. At sa oras na bumagsak ang killer lumingon si Jong upang tignan si Kim at tiniyak sa kanya na ligtas si Choi sa ospital at ang kanyang ina ay nasa malapit rin. Ngunit biglang hinawakan siya ni Dashek at nagkukunwari lamang itong walang malay. Sinimulan nitong umatake kay Jong gamit ang bagay sa paligid habang kinuha ni Kim ang kutsilyo at namagitan upang pigilan siya. Ngunit sa pagkakataon na ito nagpasya si Dashek na umalis sa eskinita at puntahan ang kanyang ina. Natagpuan niya ito sa gitna ng isang commercial area at nilapitan niya ito at nagsinungaling at sinabing naghihintay si Kim sa kanya sa eskinita. Ngunit sa mga oras na iyon nakita sila ni Kim at tumakbo dala ang kutsilyo sa kanyang kamay. Pinagtawanan siya ni Dashek at sinabing nabigo ito na saksakin siya ng tama at nagawa lamang nitong sugatan ang kanyang kamay.
Gayunpaman lahat ito ay bahagi lamang ng plano ni Kim at sinadya nitong inabot sa kanya ang kutsilyo at sinaksak ang kanyang sarili upang makita ito ng karamihan. Ang mga tao ay umatras at naniniwala sa trick ni Kim at nang iginiit ni Doshek na hindi niya ito ginawa walang nakikinig sa kanya. At doon dumating ang mga pulis at nagpaputok ng babala para sa kanya. Ngunit hindi huminto si Doshek habang sumugod ito kay Kim upang patayin siya at dahil walang ibang pagpipilian binaril siya ng mga pulis ng 3 beses sa kanyang katawan. At habang umaatungal ito sa sakit tinuya siya ni Kim sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang gitnang daliri. At dahil sa galit muling sinubukan ni Doshek na umatake sa kanya ngunit biglang dumating si Doshek at itinulak siya kung saan tuluyan na itong nawalan ng buhay. Ilang araw ang lumipas si Kim at ang kanyang ina ay nagtungo sa bakasyon na palagi nilang pinapangarap at sumama rin si Jong at Choi sa kanila. At bawat isa ay tinamasa ang kanilang bakasyon habang kumuha sila ng litrato upang alalahanin ang masayang araw. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.